As we go along, pag medyo nakakabisado mo na yung bike, gagamay mo na, pwede na natin babaan lahat. Doon mo mararamdaman na kahit ito pa rin yung bike na yun, parang ibang bike na yung dala mo. So, mamaya guys, ikutan natin yung yellow. Yeah. Kasi more on tao, pansin. Oo, yeah. Kung ano, kulang ka sa pansin at kailangan mo ng konting pansin. Ayan, yun ang bilhin. Yung mga kinulang sa kapugian, na gusto mo pansin, yun yung kunin niya. What's up mga motorista? Dito tayo ngayon sa Daang Hari sa Cavite. Dahil kung naghahanap ka ng luxury na big bike, kung sawa ka na sa Ducati, ayaw mo naman mag BMW, pwede mo i-consider tong brand na to. Tara, checkin natin. So what's up guys? Kasama ko si Sir Pao. Yan, si Sir Pao yung... Hello everyone. Yan, mag-showcase sa atin ng mga ina-offer nilang motor dito sa Aprila Daang Hari. Sir Pao, una-un tanong, ano ang pinaka-budget friendly na bike dito? We'll start off with the scooters. Tama-tama yung sinabi mong budget friendly kasi ang original price nito before was 248,000. Binaba na namin ngayon at 230,000 kasi 5 units na lang natitira ng either gray or black. Pwede nyo pagpilian. So, ito ang entry level namin sa mga gustong matutong magmotor, ayaw muna mag-manual. Pwedeng itong mga scooter ang i-offer namin sa inyo. So sa 5 units na yun, parang mag-uunahan na lang sila, no? Yes, so first come, first serve. The last 5 units, so at 230,000 from 248, nahan na lang kayo. So when it comes to this scooter, sir, ilang displacement? Displacement niya on paper is 175cc, pero ang tawag sa kanya SR200 GT. So the engine is based off Vespa. So, kasi as we all know, Vespa, Aprilia, and Moto Guzzi, para sa hindi nakakaalam, they're all part of the Piaggio group. Ano naman yung pinaka-special feature nitong scooter na to? Yung special feature niya, main special feature niya is its pagiging dual purpose niya. You could use it on the road as well as sa mga off-road rin. Kasi yung suspension niya, very long yung plane. So, pwede mo siyang pang mild off-road din. So ito, sir, is more on ADV. Yeah, ADV segment to. Kalaban nito sa merkado is yung ADV 160. So yun guys, kung naghanap kayo ng ADV, na bihira nyo lang makikita sa daan, pwede nyo i-consider tong motor na to. Eh kaso sir kasi, medyo sawa na ako ulit sa scooter. Yeah. Ano ang pinaka-budget friendly naman na big bike? So, ang entry level natin sa Aprilia is this one. Actually, dalawa sila. Ito yung Tuono 660 and the RS 660. Ang Tuono is yung naked bike version ng 660 series. Ito namang RS 660, yan yung sport bike. So, kung gusto mo ng medyo pang araw-araw, medyo yung sitting position mo, tsaka yung handlebars mo, medyo upright, itong Tuono 660 yung para sa'yo. Pero kung gusto mo na medyo sporty, ayan, yung RS660. So ito yung mga, yung mga naghahanap ng hindi masyado gusto nakakangalay. Yan. Tama. Ito yung i-consider. Ito, yung Tuono. Tuono is the naked bike of Aprilia, while the RS660 is the sport bike of Aprilia. Tsaka kung makikita nyo guys, loaded na siya. Ano yung pinaka magandang feature na itong bike na to, sir? Madami. Madami. Pero bibigyan ko kayo ng key features niya. Unang-una, 660cc siya, pero nag-generate siya ng 100 horsepower. Pag sinabi mo 100 horsepower, tatanungin ng tao, uy, bakit pang-beginner napakalakas? The good thing about these particular models, or lahat naman ng lineup ng Aprilia is, you could fiddle around with the riding modes. Meron siyang 3 riding modes for the road and 2 riding modes for the track. Tapos isang riding mode sa kalye, pwede mo i-tailor fit sa riding skills mo for now. Kunyari, beginner ka lang, aayusin natin, ilalagay natin lahat ng mataas yung traction control, mataas yung ABS, mataas yung
Aprilia engine management para hindi ka nabibigla. Tapos may yung wheelie control, i-on muna. Tapos as we go along, pag medyo nakakabisado mo na yung bike, gagamay mo na, pwede na natin babaan lahat. Doon mo mararamdaman na kahit ito pa rin yung bike na yun, parang ibang bike na yung dala mo. So, ma-set mo sa current skill level mo yung bike mismo. So, yun ang para sa akin, pinaka-importanting feature ng bike. The ability to adjust settings based on your current riding skills. So, for example, ako mag-i-invest ako sa beat bike. Pwede ko na ba itong i-consider na end bike ko? Oh, yes. Yes, sir. You know what? Para sa akin, opinion ko to. Sa Pilipinas kasi, not everyone can afford or ride a big 1,000cc or 1,100cc bike. Tapos, di ba, we have our traffic situation rin na grabe. kasi in general, ang 1,000cc bikes will automatically generate a lot of heat. But with the 660s or any middleweight bike, pwede mo siya pang araw-araw. When it comes to fuel, efficiency niya, gano'n siya katipid? With regards to any bike for that matter, any big bike, nasa nasa play mo na, risk mo na yung it will all depend kung gaano kagigil sa gas. But generally, for these bikes, it will, based on my experience, nakakapag either 25 to around 35 kilometers per liter. Oh, mataas pa din. Pero siguro sa hataw, bababa ng 20 yan. Kung walwal mo, no? When it comes to price naman. Price, European bikes usually are kinda iba sila. You can't compare it to the big four Japanese. Although the Japanese bikes are very nice bikes. Any European bike kasi, ang habol mo dyan is yung quality. Quality. Yung components niya, hindi tinipid. From the brakes, from the frame, from the engine, from the electronics in general. Lalo na yung electronics, nagtatap talaga mga European motorcycles. Tapos guys, mapapansin nyo dito, lalo na kung may OBR kayo, may naangkas kayo, hindi siya madamot sa seat. Ayun, hindi siya madamot sa seat. So kung mahirap pa-uuin ang mga partner nyo sa pagbili ng motor, pwede nyo i-consider kasi for sure, magiging comfortable yung mga angkas nyo. So ito sir, magkano itong bike na to? Ito yung tinatawag namin na 660 base model. This is around 860,000. Pero yung factory model nito, yung top of the line is 900. Ang kinaibahan lang is yung factory model, meron na siyang 6-axis IMU. Meron na siyang mga sensors for lean, for ABS. Ito, may traction control ng ABS, pero yung basic lang. Tapos with regards to the price, gaya nga mo sinabi mo kanina, nasa 860 siya, tapos we offer not only yung mga payments na cash. We offer credit card payments, we offer bank financing and in-house financing as well. Kahit pa paano, let's say they are pricey, pero there's a lot of payment modes na pwede nyo para makuha nyo yung dream bike nyo, yung dream Aprilia nyo. Tapos for example, kasi dito sa Pinas, pag may mga tambike, ganun, laging tinatanong, ilang cc ba to? This is 660. 660. Tapos itatanong, kaya ba yung makipagsabayan sa mga liter bike? Again, based on my experience, in the hands of an experienced rider, a rider who knows his skills, yung confident rider, yung medyo matagal na. Sa diretso, no-brainer. Mauuna talaga ang liter bikes. Pero sa turns, sa kurba, doon ang magkakasubukan. And yes, I've proven a lot of times sa mga biyahe namin, basically yung mga puro kurba-kurba. Yes, mas may advantage ka pa kasi you're lighter, mas flickable yung mga middleweights. Especially this bike and that bike. Ang tawag ko nga sa kanila is not your run-of-the-mill 660 or 600. Kasi tanda mo, di ba usually pag meron, any manufacturer, meron silang 1,000cc, tapos may 600cc version sila, di ba? Gusto ko lang paalam sa madla na yung 1100 na version nito at yung 660, hindi nakakalayo. Kumbaga, hindi naglalayo in terms of performance, in terms of handling. Kung ano yung meron yung 1100, meron dito. So, hindi ito yung parang tinipid na version. Tawag ko nga dito sa mga to, hyper middleweights. Gusto ko rin sabihin sa inyo lahat na gusto ko rin ma-experience nyo. And we have a couple of demo bikes available for you to try. Kasi it's
one thing that I talk to you, pero it's another thing that you experience it. Para ano yung sinasabi ko, maintindihan yung sinasabi ko na hindi siya pangkaraniwang 660. Tapos after this one, lipat naman tayo dito. Okay. Sa sport. So ito naman yung RS. This is more track focus. More on yung mga naghanap ng racing. Oh. Yeah. Ang kaibahan naman ito, they're both the same bikes, pero ito, straight yung handlebars. Ito yung sinasabi nilang clip-ons. Pero kahit naka-clip-on ka dito, hindi ka pa rin masyadong subsob. Komportable pa rin. Ano yan ang choice mo kung gusto mo medyo sporty look, dito ka sa RS660. Pero kung gusto mo, if you're a naked fan, gusto mo rin ng ease of use, everyday use, I'd go for the 2-1. When it comes to price, how much naman itong... Yung price difference nito dito sa 2-1 is, this is 910,000. 910,000. Tapos isa lang ang ano niya. Yes, isa lang ang variant niya. Wala siyang top of the line spec model. Sa ngayon. Tapos yung colors available niya is... For the RS660, this is the only color that's available dito sa showroom. But for the Tuono 660, I have this silver and red. I have the black and red and the yellow, which is this one. Oh. Mamaya guys, ikutan natin yung yellow. Yeah. Kasi more on tao pansin. Yeah. Kung kulang ka sa pansin at kailangan mo ng konting pansin. Yung mga kinulang sa kapugian, na gusto mo pansin, yun yung kunin niya. Sumisigaw yan. Kada tambay na puntahan mo, makikita ka dyan. Kung meron pa akong extra budget, ano pa ang pwede kong i-upgrade compare dito sa bikes na ito? Syempre, doon na tayo sa mga 1100s. Itong dalawa. Papakita ko muna sa inyo. Sige. Ito muna ang Tuono, 1100. Tara. Ito yung major upgrade na gagawin mo. Kunyari, kinulang ka na sa 660, which for me, I doubt it kasi 660 talagang it's very capable. But, if you wanna go a step further, ito na. This is the Tuono 1100. So when it comes to difference, sir, ano yung pinakamalaking diferensya niya sa... The engine. From a parallel twin, ngayon, ito yung yung top of the line na, yung V4 na. Kumbaga, ito na yung the best of the best. V4 siya, it has 175 horsepower, quick shifter na siya, up and down. Yung computer nito, pareho na rin nun. So, ang kagandahan with the Aprilia motorcycles kasi, whatever the big brother has, little brother has also. Gaya ng mga quick shifters, meron na rin yun. Cruise control, nakalimutan ko sabihin sa inyo, meron na rin yung Tuono 660 tsaka yung RS. Ito, kompleto na. Kumbaga wala ka nang hahanapin na. Bukod dito, meron pa tayong top spec. Kumbaga, ito yung naked. Meron ulit tayong sport bike, which is the RS V4 Factor. Ito yung kanina ko pati nititigan. Yan, sobrang ganda na ito guys. Ito na yun. Ito na yung nila, yung kumbaga flagship ni Aprilia. 217 horsepower V4 engine. Kung kapos ka sa tulin sa ibang motor, ito hindi ka nakakapusin. Ito yung mga pinagtatrack mo talaga. Yes, ano na to talaga. Track-focused motorcycle to. Comes with all-in Smart EC2 electronic suspension. Pareho rin nung Aprilia, nung Tuono 1100. Pero this one has more horsepower. Tsaka iba na yung iba na yung dynamics niya. Magkano ang magagastos ko kung gusto ko to? Alright, the price is around 1.9 M. 1.9. Yes. Tapos hindi ka na magpapalit ng motor. Wala na. Actually, wala ka nang papalitin dito kasi even the brakes are top spec. Naka-stylima na siya ng Brembo brakes. So, naka-all-ins yung... Tapos Brembo yan front and rear. Kasi like other manufacturers, naka-Brembo harap, pero yung likod, basic lang na preno. Ito, hindi ka talaga tinipid. Brembo harap, likod. Plus yung tires niya guys high-end na yung tires niya. Yup, oo. Kumbaga, pwede mo rin diretso sa racetrack niya. Pero braking mo muna. Braking mo muna. Tanga ka pag diniretso mo. Braking mo muna. So, ito na yun. Kumbaga, sa lineup natin ng Aprilia. Plus, meron tayong isa pa na segment na nakalimutan natin pag-usapan is if one of you guys or girls, you want to get in the adventure side of things naman, we have the Aprilia Touareg. It's also powered by the same engine, the 660 engine that you will find the RS660 and the Tuono 660. Ito naman, kung gusto mong makit ng bundok, gusto mong mag-off-road,
And it's a very capable on-road as well as off-road bike. Naka 21-inch na wheel na siya sa harap. Tapos napansin ko dito guys, sa adventure bike na to, hindi siya ganun kalapad. That's right. Payat siya. So, typical bike for the Philippines. Yes, hindi siya bulky. Hindi rin siya ganun kataas. Misis ko kasi she's around 5'5". Naka 1 foot down siya pero kaya niya i-tiptoe kung medyo makapal pa yung shoes niya. Parang hindi siya ganun kabigat. Hindi, not at all. Kasi yun yung pinaka-common issue when it comes to adventure bike. Laging iniisip ng tao, mabigat yan, mahirap i-maneuver yan. Hindi siya mabigat, pero may konti siyang kataasan. Kasi nga yung suspension niya talagang built for handling off-road duties. Tapos naka-ano na rin to, may cruise control na rin siya. Yes, may cruise control na siya, but yung quick shifter niya is optional. Pero merong available, pwede tayo magpapagawa. Sa mga naghahanap ng adventure bike, pwede nyo rin ito i-consider. Kasi first time ko makakita ng ganitong klase, ka-sexy. Yun nga yung masasabi ko, ang sexy nitong adventure bike na to eh. So when it comes to price naman, sir? Ito nasa 898,000. 898. Tapos isa lang ang kanyang variant. Isa lang, pero we have different colors. We have the black and red and again, a yellow one. Yellow ulit. Para ulit doon sa mga kulang sa pansin. When it comes to these bikes, yan, from pinaka-base ng Aprilia to pinaka-high-end, ano pa ang ino-offer dito sa showroom? Well, before I talk about the service, we also have another brand that coincides with Aprilia. Parang yung sister company niya. We call it the Moto Guzzi motorcycles. Itong mga to, if you're a classic lover, yes, ito yung mga motor na para sa inyo. We'll start off with the V7 models. Itong V7 Stone, that's powered by a transverse V-twin, 850cc siya, air-cooled, shaft drive, hindi siya chain, shaft, propeller shaft. Oo nga, no? Oo. Ito ang typical bike ng mga sawa na sa tulin or gusto ng medyo classic look. You have two variants of this. You have the Stone, which is this two. Tapos ito yung medyo classic tingnan, yung mas luma tingnan. Naka cross-spoke wheels, naka analog gauges, tapos naka chrome bit siya, lahat siya, may chrome part siya. Ito, we call it the V7 Special. Para doon naman sa mga old school talaga na gustong medyo luma yung dating. And another thing is, yung Moto Guzzi, 100 years lang nila in the market, so it's been around. Yeah, so parang sa 100 years na yun, masasabi mo na when it comes to expertise sa mga motor, alam na nila yung ginagawa nila. Right. Tapos sa pang presyo, sir, magkano Okay. yan? Yung price is ito, the V7 Stone starts at 810,000. Tapos you pay an extra 25,000, you get the special. Ito na. 835. So 25k lang yung difference Yeah. nito. Pero magkano ka na ng special? Yes. Tanong. Kasi laki ng engine niya, sir. Yeah. Ang init sa Pilipinas. No. Mainit ba to pag ride natin? Hindi siya mainit kasi 850cc lang siya. Kahit air-cooled siya, hindi siya mataas ang displacement. So, kaya ng weather natin ito. Tapos ito, para sa mga riders na typical Filipino with a height of mga 5'2", 5'2" to mga 5'5", 5'4", ito ang bike para sa inyo. Lalapat yung paa niya dito. Tapos syempre, pag magra-ride dito sa Pilipinas, iba't ibang motor yung kasama, kaya ba niya humabol? Oh yeah. The power on these bikes, hindi siya yung power na katulad ng mga sport bikes. But very linear. Pero, ang kagandahan dito sa mga to, yung torque. Kumbaga sa arangkada, nakipagsabayan ka. Kakapusin ka na lang sa rektahan. Kasi hindi naman siya built for speed. Pero if you wanna go fast, you could also. But it takes time to get there. So mga naghahanap ng classic guys, meron din dito. Yan, sa Aprilia is more Moto Guzzi siya. Tsaka wala ka na rin babaguhin, no? Wala na sir. Actually, as is, ganyan na. Tapos if you want to change out the colors of the wheels, yun na lang gawin mo. Pero the bike itself, mga konting accessories sila siguro. Yung mirrors, yung mga the usual nilalagay. Typical accessories, no? Sa mga naghahanap din ng mga yung mga gusto yung mga dalawang tambucho, both sides. Yan, this is the motorcycle for you. And we have another Moto Guzzi. This one naman is what you call the V85 Travel. Para naman sa mga
sawa na sa ibang brand na adventure bike. Ang gusto naman yung kakaiba, mukhang classic, pero modern pa rin yung features. Ito yun, yung V85 Travel. So, same sila ng engine, halos same lahat ng specs. Ginawa lang talaga. Yes, ginawa adventure to. Tapos kung titignan mo yung harap, titignan mo mukhang luma. Oo nga eh. Vintage din. Tapos same like the V7, this one is also air-cooled, 850cc rin. Saka shaft drive din siya. Tapos when it comes to price, sir, how much? This one starts at 915,000. Tapos meron pa siya. May variant siya na 995,000 pero ang kinaibahan lang, yun yung may mga na panniers na. More on accessories talaga. So guys, kasi kung makikita nyo para sa akin, personally, kung ako yung mamimili sa showroom na to, ito yung pipiliin ko. Kasi never pa ako nakakita ng ganitong bike sa kalsada dito sa Pilipinas. Kasi pag namimili ako, sir, ayoko na may kapareho. For example, may kapareho akong motor, papapalitan ko yung pintura, para alam mo ba, yung uniqueness talaga. Alam mo ba na yung sinabi mo ngayon, parang when you wanna buy an Aprilia or a Moto Guzzi, tama ka yung sinabi mo, you're the type of guy who wants to be different. Yes. Totoo yun. Yung niche ng Aprilia and Moto Guzzi, yung merkado natin, is yung mga sawa na sa ibang or yung gusto naman mag-try ng iba. Ayaw na nila ng mainstream. Yup, common na. Yeah. Tama kayo, most of the bikes now are mainstream. Be it the Japanese bikes or the other European bikes. Try an Aprilia naman or a Moto Guzzi. There aren't a lot, hindi pa siya mainstream, pero it's same. It's the same quality, same performance, handling ng mga top spec na other brands. Tapos isa ako pa nagustuhan dito. May vibe siya sa akin na medyo apocalypse bike siya. Fan kasi ako ng mga zombie ganun, sir. So, kung fan kayo ng mga Resident Evil, mga ganun, siguro parehas kayo ng ma-feel ko pag nakita nyo to. Na di nyo ine-expect na may mga ganitong build na pala na motor na pag binili nyo, wala na kayong babaguhin. All na to eh. Parang all-in-one bike na to, sir, At pwede rin pang everyday, 850cc lang, hindi siya ganun kabigat. Pangalawa, payat din, yes. Hindi siya bulky. So pagdating sa singitan sa traffic, kahit na ang category niya is adventure, magagamit mo pa rin siya for daily. Madali siya i-maneuver. Yep. So yun yung lahat ng bikes na naka-display dito sa ating showroom, no, sir? Bukod sa mga bikes, ano pa ino-offer dito? Okay. Then we have service and parts. Yun ang importante sa showroom, service and parts. Yung accessories nga lang namin is on the way pala. We're gonna have a lot of accessories here for each models of the bikes you see here. But we have our service area na rin. It's here. So, nandyan na. Ready na rin siya. We are currently doing service na with our current customers. So yun, one-stop shop, nandito na lahat. Yun yung pinaka-importante din eh. Kasi for example, bibili ka ng unit, hindi lang sa motor, sa kotse, o kung ano pang bibili mo. Pero kung pangit ang kanilang service, maganda nga yung unit mo. Kung pangit naman ang kanilang service, hindi mo alam kung saan dadalhin, mamrong problema ka talaga. Not like here sa Aprilia, andito na lahat. Lalo na magkakaroon pa sila ng accessories. Kasi yun din yung difference, sir, di ba? Parang syempre bago tong bike na to dito sa Pinas, ang daming accessories na hindi magmamatch. So dito, sir, siguro mga kailan yung arrival ng mga accessories? By the end of this month. Kakabukas lang rin namin kasi. Kakabukas lang ito at magto 2 months pa lang. So kakagawa lang rin ng showroom. So nauna yung dumating yung mga bikes pero follow na yung mga accessories. Sir, when it comes to financing naman, for example, ako gusto ko kumuha ng unit dito. Mayroon ba kayong in-house financing? Oh yeah. Yeah, we have. Tapos maganda rin ang mga rates. So, if you can't pay cash, tama ka. We have in-house, we have bank financing. Tapos kami na maglalakad para sa'yo. Kami na mag-aasikaso nyo. Kasi yun din yung iniisip ng iba eh. Tapos ito pa, sa mga excited maglabas ng motor. Kung cash, syempre, alam natin, pwede ilabas agad-agad. Yeah, one-day release. One-day release. Pag financing naman, mga gano'ng katagal sila maghihintay? Sa in-house, siguro you're gonna wait a week.
A week? Oo, Not bad. Kasi yung isang pinagtanungan, mga abot ng 2 to 3 weeks eh. So, yung Actually, depende rin sa ahente mo yan eh. Oo. Kung yung ahente mabagal kumilos, kahit bank financing pa yan or in-house financing, it may take some time. But we're used to doing it na kasi marami na rin kaming partners sa banks. And as well as meron rin kaming in-house financing dito. So, Tapos mabilis isa pang na rin. ano sir, isa pang nagustuhan ko dito sa showroom nyo. For example, magpapa-maintenance ako ng motor, papagawa ako. Meron silang lounge area guys. Oh yes. So Yes, at home na importante at home. Yan, at home kayo dito pag magpapagawa kayo ng motor. O kahit hindi kayo magpapagawa eh. Kahit na magkakanvas kayo ng motor and you want to relax. Napakaganda ng showroom nila. So yun Sir Pao, maraming salamat. Sa mga Thank you, sir. naghahanap ng Aprilia Moto Guzzi yan, hanapin nyo lang si Sir Pao. Try an Aprilia or Moto Guzzi for a change. Try it. Yan, i-consider natin yan. Actually gusto ko na yun, no? Pera na lang kulang. Kakasal kasi tayo eh. Darating tayo dyan. Ano, papakasal pa ba tayo, Jay? Sige na. So again guys, this is Toro Motorista. Lagi nagpapaalala, ride safe palagi at iwasan maging kamotes na. Paalam guys!